Ginoo, ano nangyari? Bakit naubusan kayo ng silid? Ginoo, pasensya na talaga kayo. Pero ngayon, may parating na pinuno ng isang angkan. Kinuha niya lahat ng mga silid. Para sa kanya at sa mga tauhan niya. Kaya, pakiusap, sa iba na lang muna kayo tumuloy. Ginoo! Ah, mga binibini. Nalinisan na namin ang lahat ng mga silid. At yung ibang mga panauhin, hindi na namin tinanggap. Pakidala to at ilagay mo sa kwarto ni Young Master Jean. May mga halamang gamot yan para hindi pumasok ang mga lamok. Mian, ang galing mo mag-alaga. Kaya gusto ka niyang master. Ano ka ba? Tigilan mo yan. Ayusin niyo mabuti lahat. Hindi ordinaryong tao ang young master namin. Oo naman, makakaasa kayo binibini. Pasok tayo. Tingnan natin yung kwarto ni Young Master. Ah, dito mga binibini. Sila pala, mga taga-angkan ng Jin. Malamang mag-aaral din sila. Ang tagal natin naglakbay. Pahinga na tayo. Young Master, ang kaunti lang naman nila, pero kinuha nila lahat. Kahit una tayo, pinapaalis tayo. Pero puno rin ang ibang bahay tuluyan. Wala tayo mapupuntahan. Binibining Mian. Pwedeng humingi ng halamang gamot? Sino ka? Anong tawag mo sa akin, Mian? Siya yun. Tawag niya sa'yo, Mian. Ako hindi pwede. Teka, sino ka ba? Huwag mo akong tawagin ganon. Oo, sige. Ano ba talaga ang totoo mong pangalan? Para hindi na Mian. At bakit ko sasabihin sa iyo ang pangalan ko? Ikaw muna dapat ang magsabi bago ka magtanong ng pangalan ng iba. Oh, sige. Eto na tandaan mo. Ako si Yuan to. Yuan to? Mian. Hindi ko tanda kung ano ang na may anak na Yuan to. Pero base sa itsura niya, mukhang hindi siya ordinaryong tao. Ikaw, nanunukso ka ah! Anong nangyari? Yung tula, tanda mo ba yung kasunod ng sa ilalim ng araw? Sa ilalim ng araw, si Mian at si Yuan to. Sinabi mo pa ng malakas! Ikaw talaga! Ang lakas ng loob mo. Binibining Mian. Mula ka sa angkan ng Jin, tama? Sabi nila ang mga babae ng angkang yun, singganda ng diwata. Ngayong nakakita ko, totoo nga ang sabi nila. Napakabulero. Mula sa angkan ng Jiang, ako si Wei Ying, Wei Wuxian. Papunta kami sa angkan ng Lan at magpapahinga lang dito. Pareho tayong mga cultivator. Binibining Mian, matitiis mo bang matulog kami sa labas? Ginoong Yuan daw, nakakatawa na meron naman pala kayong matinong pangalan. Kaya lang, yung mga kwarto. Mian. Konti lang ang kasama niyang master. Mababakante lang ang mga silid. Isa pa, una silang dumating. Sa kasong ito, pwede kayong kumuha ng kwarto. Hindi na namin ipapaalam kay Young Master. Maraming salamat sa inyo. Ang katulad mo lang na mahusay mambola, ang makakakuha ng silid sa mga babaeng yun. Ay, ate, narinig mo ang sinabi niya? Jiang, alam mo, iisipin ko na lang na naiinggit ka sa akin. Inggitero. Kayong dalawa, gusto ba ninyong mag-away na lang? Pero, ate, yung binanggit ni Mian na Young Master Jin, sino ba siya? Sino pa ba? Malamang yung kaedad natin sa angkan ng Jin. Kung hindi yung pinakabata sa kanilang si Jin Shishan, sino pa ba? Naisip ko lang kung ganun pa rin siya. Napakagarbong manamit, tulad nung bata pa siya. Mga Ginoo, pasensya na ha. Kulang ang mga silid. Kailangan ninyong lisanin ang silid na ito. Young Master Jin!
Ito na ba ang pinakamaganda sa Kai? Opo, Young Master. Malayo pa rin kung iaambing sa Jinlintay. Sa upuan, ang gamit natin ay itim na apalit. Sa tasa, pinakintab na maningning na berdeng porselana. Genti. Patingin ng mga silid. Dito, Young Master. Ang Kananjang, kumusta? Sa tingin ko ang batang Jin pupunta rin sa angkan ng Lan ng Guso. Ha? Walang galang. Siya ang Young Master namin. Hindi siya Batang Jin. Ah. Young Master Jiang, napadaan kayo rito. Magpapahinga kami rito. Ikinalulungkot ko na sa aming angkan ng Jin lang Lanling ang lahat ng mga silid dito. Mabuti pa, pumunta na kayo sa iba. Oy, nauna kaming dumating. Ano kung nauna kayo? Dapat, sa may-ari nyo sabihin. Inupahan na namin ang buong lugar. Ang Young Master namin, hindi sanay na may makasamang mga estranghero. Yung aral sa angkan ng Lan, kaunti lang ang pinapayagan sa bawat angkan. Pero ang daming sinama ng batang Master Jin. Agaw pansin. Anong dahilan? Tagasilbi kami ni Young Master. Ano ngayon? Oh. Totoo palang ang angkan ng Jin napakarangya. Pero ang balita ko, ang angkan ng Lan is stricto at mahirap at simple lang. Pero ang batang Master Jin napakarangya. Ang daming dalang tagasilbi. Nag-aalala tuloy ako. Baka hindi mo matagalan ang paghihirap doon. Asian, Ate, ano ba? Nagbibigay lang ako ng payong kaibigan. Iniinsulto mo ang Young Master namin? Nasaan ang asa ng angkan ng Jiang? Anong pang-iinsulto ron? Pakisabi nga. At pwede mo akong kumprontahin, pero wag mong idadamay ang angkan ng Jiang. Asian, Achang. Mag-impake na tayo. Hanap tayo ng ibang lugar. Paalam, Young Master Jin. Young Master, ang silid nyo, yung nasa kabila. Paumanhin binibining Jiang. Akala ko silid ko ito. Pasensya na. Mapagpakumbaba ka pala. Hindi ba sa'yo naman ang lahat ng mga silid dito? Ang sabi nila napakaganda ng asal ng angkan ng Jin. Ngayon masasabi ko parang hindi naman. Binibini! Pumili na kayo! At yan, maganda. Mga pagpuso! Oh, bili na kayo! Amoyin mo, mabango rin yan. Sabihin, bagong-bago. Yung Jin Suishan na yun, kainis. Napakahambog. Oo nga. Parang pabo kung makaagaw pansin.
Sayang, hindi ko man lang nahawakan kahit sandali yung tanshishaw. Ganto na ang lagay natin, alak pa rin. Tingnan mo nga si ate. Hindi ko alam kung anong nasa isip ni Uncle Jam. Bakit niya ba pinagkasundo si ate at ang pabong yun? Balik po kayo. Malasa po yan. Sarili namin timpla. Sa patakaran ng Angkanglan, ang estudyanteng darating na walang imbitasyon, hindi makakapasok. Ay, kaibigan naman, napakaraming beses ko nang sinabi. Totoong nawala namin ang imbitasyon namin. Hindi namin sinasadyang mawala. Isa pa, nagsikap kami na makarating dito. Seryoso kami. Ginoo, kung walang imbitasyon, hindi ko kayo makikilala. Tingnan mo, malapit nang lumubog ang araw. Oh. Hahayaan mo ba kami matulog sa kalsada? Ganito na lang, pakitawag mo ang pinuno nyo. Magkakilala sila ni ate. Pag nakita niya si ate, malalaman niyang totoong sinasabi ko. Kung ganon, maghintay kayo rito. 15 minuto, bago alas 6, may papalit Ano, sa akin. bago mag alas 6? Lumubog na ang araw nun. Asian, ang asal mo. Pero ate naman. Tulad ng sabi ni Ama, anumang mangyari, tandaan ang mabuting asal. Umalis na tayo. Isipin natin ang gagawin. Second young master, narito na kayo. Anong problema? Ang second master, sila ang Wanzi, isa sa kambal na Jade. Batang kapatid ni Pinunong Lan Shichan. Baka matulungan niya tayo. Ano yan? Ipasok na siya. Ba't siya namatay ng ganyan? Patay? Hindi pa siya patay. Mukhang itim na salamangka yan. Itim? Second Master Lan. Ako si Jiang Chang, anak ng Pinunong Jiang Fangmian. Ang kapatid ko si Jiang Yanli. At si Wei Wuxian. Nagagala kami makilala ka. Karangalan ko. Second Master Lan, nawala namin ang imbitasyon. Magdidilim na at mahirap sa labas. Pwede mo ba kami papasukin? Walang imbitasyon. Bawal pumasok. Second Master Lan, nagmula pa kami sa Yunming. Mahaba ang nilakbay namin, pero narating namin bago magdilim ang Yunshen Buchichu. Dahil wala lang imbitasyon, hindi mo kami papapasukin? Hindi ba parang kalabisan yun? Walang imbitasyon. Bawal pumasok. Second Master Lan, aksidente nangyari. Hindi namin sinasadya. Pagbigyan mo na kami. Hanapin nyo. Second Master Lan, malapit na lumubog ang araw. 20 milya pa ang layo ng nayo ng kayi. Ayaw nyo pa rin kami pagbigyan? Ano bang patakaran yan? Oy! Second Master Lan! Kung ayaw nyo pa rin... Pinatahimik ka ni second young master Lan. Ang kanang Lan lang makakatanggal niyan. Paglipas ng ilang minuto, matatanggal din yan. Ang higpit naman ni Second Master Lan. Oo nga. Ang hirap naman sa yun, Shenbu Chichu. Buti pa sa yun, Ming. Oo nga. Sa totoo lang, hindi na ako komportable rito eh. Parang ayoko na rito. Oo, ganun nga rin ako. Ate, huwag ka na mag-alala. Bumalik lang siya sa tuluyan para sa imbitasyon. Walang mangyayari sa kanya. Natural lang yun.
Ate, si Jin Sishan, ganun talaga siya. Huwag mo na siyang intindihin. Wala naman sa akin yun. Ang inaalala ko lang naman, baka ipahiya niya si Asian. Basta umayos siya ng kilos niya, hindi siya mapapahiya. Kaso hindi mo masabi kung nakay-mian-mian siya o baka kung sinong yuwan to. Chang, alam mong kapag seryosong bagay, hindi nagloloko si Asian. Second Master Lan. Ate! Jiang Chang! Asan sila? Kaya walang bantay. Ang mga hadlang, dapat tinatanggal talaga. Ang galing naman. Ikaw pala yan. Second Master Lan, nasa labas ka pa. Gabi na. Pinagmamasdan mo yung buwan? Second Master Lan, nandito ako para hanapin si ate. Nga pala, nahanap ko na yung imbitasyon. Eto, dala ko. Pakita ko. Nanloob ka. Labag yun sa patakaran. Ha? Ang dumating ng alas 7, hindi na papapasukin. Pangalawang paglabag. Alak ng walang pahintulot. Pangatlong paglabag. Second Master Lan, alam mo, bago lang ako dito sa angka ng Lan ng Gusu. Hindi ko pa alam ang mga patakaran nyo. Pero pangako, hindi na ito mauulit. Nag-aalala lang ako kay ate, kay Jiang Chang at sa ibang kasama namin. Ganito na lang. Titignan ko lang sila. Isang beses lang. Ha? Sige. Tanshi siya Tigisa tayo. Sige na, pagbigyan mo na ako. Tangkang panunuhol. Paglabag ulit. Second Master Lan, ganyan ka ba talaga kahigpit? Nung nasa pasukan tayo, pinatahimik mo ko ng walang dahilan. Kaya naman, kasalanan mo rin to. Ha?
akakalang mahusay ka, itong batong ito. May mga gagawin pa ako, kaya maiwan na kita dyan. Ah! Lanchan! Bayaran mo ako! Talikod. Ha? Ano to? Mga patakaran ng angka ng LAN. Ganito karami? Ibaba mo yan. Nandito ka para mag-aral. Bilangin natin kung gaano karami ang nilabag mo. Alam mo, napakapalad ko't hindi ako pinanganak sa mahigpit at nakakatakot na angka ng LAN. Sige, dahil bawal dito ang alak, sa labas na lang ako. Para mainom ko to. Pwede na yon, di ba? Napakapasaway. Ang mga babaeng cultivator ng lahat ng angkan, napakalaki talaga ng paghanga sa kilalang Second Master Lan. Kawawa naman. Anong kawawa? Kasi hindi nila alam na yung hinahangaan nila hindi naman pala makatwiran, walang patawad at malupit na lalaki. Hindi bale. Kapag nakabalik na ako sa Yunming, ang gagawin ko... Tayo na. Uncle, kakaiba ang isang ito. Hindi pa nangyayari noon ang ganito. Mukhang itim na salamangka. Isa lang? Wala na bang ibang bangkay na binalik si Wang Chi? Uncle, ang balita mula sa mga angkan sa paligid ng Gusu. Nitong nakaraan, maraming nawawalang cultivator. Pinaimbestigahan ko kay Wang Ji. Ang lalaking ito, isa sa ating disipulo at nagmula sa ibang angkan. Ganun nga. Uncle, Sino nag-iingay? Yang master.
Young Master Wei. Ang Yunshen Buchichu, iba sa Yunmeng. May mga patakaran. Bago ka rito, hindi kita masisisi. Pero kahit ganon, hindi mo pwedeng maliitin ang mga ito. Ang parusa, hindi may iwasan. Kung anong ipaparusa, Wang Ji, ikaw na. Isulat mo ang patakaran. Wang Ji, pagsalitain mo na si Young Master Wei. Ikaw, bato ka! Ha? Zewujun, makinig kayo. Kulang ang sinabi ni Lanchan. Para siyang bato. Hanggang 3 salita lang, hindi pangungusap. Makinig kayo. Ang totoo, kami ng mga kasama ko, dumating kami bago lumubog ang araw. Pero nawala pala namin yung imbitasyon. Pero hindi kami dapat sisihin. Kasalanan tong lahat ng pabong si Jing Xixien eh. Pero nakarating pa rin kami rito kaso hindi kami pinapasok. Walang magawa. Hinanap ko na lang yung imbitasyon ng mag-isa. Isa pa, ang Tan Sisiao, kilalang kilala. Kaya natural lang na bumili ng 2. Pero hindi pa nga ako nakakainom. Binasag na ni Lanchan yung isa. Pinababayaran ko lang yung nabasag niya. O yun o, pinatahimik ako. Young Master Wei, nangyari man yan, lumabag ka pa rin sa patakaran. Hindi mo masisisi si Wang Ji kung ginawa niya man yan. Isa pa, sina Lady at Young Master Jiang nakapasok dahil sa paliwanag ni Wang Ji. Young Master, Nakapasok si na ate. Dahil sa kanya? Hindi ka naman pala ganun kasalbahe. Uy, Lanchan, ano ka ba? Hihingi na nga ng tawad, ganyan ka pa? Sige, Young Master Wei. Ngayong nagkaintindihan na, magpahinga ka na. Zewujun, patay na ba siya? Bakit natatakpan ng puti? Ano sabi mo? Mali ba ako? Nung naroon ako sa pasukan kaninang hapon, nakita ko buhay pa siya nun eh. Yung pinag-uutos ko sa'yo, naintindihan mo ba lahat? Opo, kamahalan. Naiintindihan ko. Pasasamahin ko sa'yo si Wen Chao. Dadaling ka niya sa Yunshan Buchichu. Pagkarating doon, nakasalalay na sa'yo ang lahat. Tandaan mo, kamukha ng nasa bundok ng Dafan ng piraso ng bakal na yin. Dapat makilala mo yon. Hanapin mo yon at dalhin sa akin. Kamahalan. Ano yon? Si Aning. Mahina mula noon. Maaari ko ba siyang isama, kamahalan? Natatakot ka bang aapusuin siya pagkalis mo? Hindi, kamahalan. Bahala ka. Kung anong gusto mo. Iba ang katauhan ni Wenya. Baka makatulong siya sa gagawin mong investigasyon. Salamat, kamahalan. Bukas ang alis mo. Sige na. Opo.
Kita nyo? Kung titingnan maigi, mukha nga siyang patay. Pag hinawakan, mukha ring patay na. Pero may epekto pa rin ng espiritual na kapangyarihan. Hindi masasabing patay na siya eh. Malamang... Malamang ano? Mahirap masabi. Pero parang nawalan siya ng espiritu. Kinuha. Puppet. Tama. Para nga siyang isang puppet. Isang puppet na minamanipula ng kung sino. Wang Chi, Young Master, Wang Chi, anong problema? yung puppet. Mukhang alalang-alala kayo ni Uncle doon. Nag-usap kami ni Uncle. Hindi pa alam ang dahilan ngayon. Pero ang hinala namin, gagagawa nito ng itim na salamangka. Kung sakaling tama ang hinalang yon, ang taong yon, mataas ang ambisyon. Malamang umpisa pa lang, marami ng taong nawawala. Anong balak mo, Young Master? Ang magagawa lang natin mag-imbestiga. Pero paano kung... Young Master, Wala. Masyado lang ako nag-iisip. Wang Chi, imbestigahan mo ulit yung mga nawawala. Pero tandaan mo, mag-iingat ka. oo, makakaasa ka. Dahil sa'yo, panatag ako. Mula nang mamatay si Ama, lalo kitang naaasahan. Minsan iniisip ko, baka masyado na akong naging mahigpit sa'yo. Marami kang tungkulin. Tumutulong lang ako. Natutuwa akong kasama kitang magturo. Maraming disipulo na kasing edad mo. Magkaroon ka sana ng mga kaibigan. Ang totoo, gusto ko si Young Master Wei. Kahit na minsan may pagkapasaway nga siya, kita kong matalino siya at masayahing bata. Wang Chi, nakalaban mo siya. Kumusta? Mahusay ba? Ang galing niyo. Magkapantay ba? Suya. Bakit ka tumatawa? Kamahalan, natatawa ako dahil ang mga puppet na ito, eksperimento lang. Pero higit pa rito ang magagawa ng bakal na yin. Ganun ba? Kung wala kayong tiwala sa akin, huwag din kayong magtiwala sa bakal na yin. Huwag na kayong mag-abalang dumukot pa ng mga cultivator para lang masubukan ang bakal na yin. Shuyang, pinagsasalitaan mo ko ng ganyan? Wala kang takot na patay.
ng walang kwentang buhay. Tulungan mo kong hanapin ang 3 pang bakal na iyan at sakupin ang ibang mga angkan. Nang sa ganon, magkaroon ka ng halaga. Tandaan niyo, kamahalan, hindi ako interesadong pamunuan ng iba. Nung una pa lang na dumating ako rito, nasabi ko na sa inyo ang gusto ko. Sana hindi niyo nakakalimutan. Huwag kang mag-alala. Kapag nakumpleto ko na ang 4 na bakal na iyan, tutuparin ko yon. Makakaasa ka. Salamat, kamahalan. Shuyang! Sa kanlurang Dafan, silang ang gusto, hilagang yayang. Nasan sa mga yun ang huling piraso ng bakal na iyan? Huwag niyong kalimutan ang usapan natin noon. Kapag pinakuha niyo na sa akin ang bakalayin sa angkan ng tiyang ng yeyang, sasabihin ko na kung nasaan yung uli.就何来朝啊？